Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. Salamat sa ating mga memory verses. Tunay na ah, yan po ang ating kalakasan sa ating espiritu. No? So, hindi lang yan to inform us about the Word of God, but to transform us. Tayo po ay baguhin, hubugin ng kanyang salita. Dahil lang kapangyarihan po ng salita ng Diyos ay nakikita po sa atin. So, hindi lang siya sa ating mind kung paano po natin nalalaman ang salita ng Panginoon, kundi kung paano natin sinasabuhay at sinasapuso ang kanya pong salita. So, obedience, ano po, ang lagi pong challenge sa ating pong memorization ng salita ng Panginoon. So, purihin po ang Diyos, ano? So, parang kanina po, puro mga wedding anniversaries, yung ating pong mga testimonies. So, may fourth wedding anniversary, ano? Sina Pastor Jack. So, sina Pastor Marlon naman, bukas ay 24. Kami po ngayong taon, 14. Hindi ka nagpatalo, no? Tapos, sina Brother Mar, 40. Yan. So, sa May. Ano po? So, ngayong taong ito, 2025. So, Susulat ko yan. susulat. So, yun, talagang, hindi yun numerology, ha? Ano po? So, nagkataon lang. Ano po? Kaya, salamat sa Panginoon sa mga years of marriage, sa mga buhay po natin, sa mga asawa po natin, na ibinigay po ng Panginoon, na talagang sa pagtagal po ng pagsasama ay sa pagdami din po ng lessons, realizations na itinuturo ang Panginoon. Kaya salamat sa ating pong Panginoon. Ano po? So, yun po. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong exhortation at sa pagkakataon pong ito ay samahan po ninyo ako sa aklat po ng Kawikaan or Proverbs. So, Proverbs chapter 3 verses 11 and 12. So, ito lang po muna yung ating pong babasahin. Ano po? At mamaya ay nadadanan din po natin yung isa pang passage, that is Hebrews chapter 12, verses 5 to 11. Okay, atin pong matutunghayan ang patungkol sa pagtutuwid ng Panginoon. So, which is nangyayari po sa atin, mga Kristiyano. Ano po? Proverbs chapter 3, verses 11 and 12. So, tingnan po natin sa atin po mga Biblia at pagkatapos tayo po'y mananalangin. My son, do not despise the Lord's discipline, or be weary of his reproof. For the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, muli sa gabing ito na kami po ay makakarinig ng inyong pong salita. At sa gabing ito, O Diyos, ay patuloy po na kami ay mas maging mabunga sa aming buhay pananampalataya. Kung paano po kami tumugon sa inyo pong pagtutuwid sa amin, sa mga suliranin po na pinagdadaanan po namin, kung ito man ay dahil sa katigasan ng aming ulo, o kung ito man ay bahagi ng aming pagpapabanal. Ikaw po ang patuloy na maparangalan po namin, Panginoon. Kung paano po namin harapin ang lahat ng pagtutuwid po ninyo sa amin. Kaya, Ama, pangunahan niyo pong bawat isa at ang inyong pong tagapagsalita ay itago niyo po lamang sa likod ng inyong pong kabanalan. At inyo pong nalalaman ang motibo po namin sa amin pong pakikinig at sa pagbabahagi ng inyong pong salita. Nawa po, ito po ay patuloy lamang na magbigay sa iyo ng karangalan, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, we're going to talk about the blessings of God's discipline mula po sa salita ng Panginoon. And ang sabi po ng ating binasa kanina is, my son. So, we know that Proverbs is books of wisdom. One of the books of wisdom. So, hindi po ito formula na pag ginawa natin ay mangyayari yung ating inaasahan o kung ano man yung gusto nating mangyari sa buhay natin, kundi ito po yung katangian ng isang mananampalataya. Na may karunungan. So, automatically yon. Pag sinabing Kristiyano, meron kang karunungan na ibinigay sa iyo ang Panginoon kung paano ka mabuhay ng karapat-dapat sa kanyang paningin. Kaya nga, living worthy of the gospel. So, mabuhay tayo ng karapat-dapat sa harapan po ng Panginoon. So, not to please men, not to please the world,
but to glorify God. So yun po yung ating purpose sa ating buhay. So again, ang subject natin dito is the discipline of the Lord o yung pagtutuwid ng Panginoon. So hindi po ito yung klase ng pagtutuwid na maaaring nakamulatan po natin nung tayo po ay maliit o nung tayo po yung musmus pa, nung mga bata pa tayo, na ang klase ho ng pagdidisiplina ho sa atin ay talagang masasabi nating masakit. For instance, ay kapag tayo po ay may ginawang hindi maganda, pinapaluhod sa munggo, yung pinapalo ng yantok o matigas na bagay, o di kaya ay tubo talaga no. Yung tubong sinauna. Hindi yung PVC So, kung naranasan mo natin yan, ay talagang yan ay malalim. Namarka sa ating pagkabata. So, depende, kung gaano kadalas po tayong dinidisiplina ng ating mga magulang. So, maaaring dahil talagang pilyo, maaaring dahil talagang matigas ang ulo, kaya mas madalas po tayong nakakaramdam ng pagpapalo o pagtutuwid ng ating mga magulang. But, iba ko sa part ng Panginoon, so, yan po yung matutunghayan po natin. That's why, ito po ipagpapala, hindi po ito isa lamang pagpapalo. Kaya pag tayo po yung nagpapasalamat sa Diyos, so, hindi lang po yung pawang binibigay ng Panginoon sa ating favorable sa atin, kundi kahit yung masasakit na nangyayari po sa buhay natin as a part of our life bilang anak po ng Diyos. So, yan yung tinatawag nating the Lord's discipline. So, ang ating pong objective is to learn of God's discipline as the way to godliness. So, sa 1 Timothy, may isa pong text doon, sabi doon is, discipline yourself for the purpose of godliness. So, hindi po intended ho ng Panginoon yung ating discipline. So, bagamat ang case doon is our discipline, personal discipline, but still, ang intention po ng Panginoon ay upang tayo po ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. O maging example ho tayo, kagaya po ng halimbawa ng Panginoon. Kaya, again, so sabi po dito, yung ating naranasang disiplina nung tayo po'y bata. At ngayon po na tayo isa ng magulang, na siya namang may obligasyon para sa ating mga anak na magturo at disiplinahin sila kapag sila ho ay may ginawang mali. Yan. So ito din po yung isang application ho natin sa ating pong exhortation. So, how you should discipline your child in these days and appreciate the discipline that you had with your parents when you were in your childhood days. So, yung na-adapt nating pagpapalo sa atin. So, maaring ito din yung ating ginagawa, o ito din yung ating tinuturo sa ating mga anak, o ito yung ginagawa din natin sa ating tahanan. But kung yan po ay taliwas sa biblical na pamamaraan, just like in Proverbs chapter 22 verse 6, ano po sabi doon? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Diba? So hindi siya lalayo sa pamalo, hindi siya lalayo doon sa pagtutuwid na ginawa sa kanya kung ito'y tamang in-execute. Kaya kung mali yung execution, kahit tama yung intention ng magulang, so kung hindi siya akma sa Bible, so hindi siya tamang i-apply. Okay? At ang tamang way of discipline na gagawin po natin ay kung paano po yung pagtutuwid na ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen? So, sabi dito, a wise parenting necessitates discipline. So, hindi pwedeng sa buhay natin bilang isang magulang, walang pagtutuwid o walang pagdidisiplina. Hindi kagaya po sa ibang bansa, ipinagbabawal ang pagpapalo. Bawal paluin ng bata. Sabihin, child abuse. Diba? Pagka nakunan ka ng video, patay. Isang, sabi nga, 911, sumbong sa pulis. Shoot agad sa kulungan. Ang magulang na nagtuturo ng tama. Pero dito sa atin, we are, sabi nga, privileged na magawa po natin kung ano po yung sinasabi ng Bible. Pero wag naman nating abusuhin. So mali din naman yung sobrang pagpapalo. Mali din naman yung sobrang ano tawag natin diyan, yung galit, or violence. Papunta na sa violence.
So, kaya tingnan po natin yung purpose ng pagdidisiplina ng Diyos na maging pattern din po natin sa pagiging magulang natin para sa ating mga anak. Kung paano po magdisiplina ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. So, first, sa ating tatlong punto, sabi dito, let us look in Proverbs chapter 3, verse 12. So, sabi dito is, "For the Lord reproves him whom He loves, as a father the son in whom He delights." So, ang unang misconception pag tinutuwid ng tao, ang bata, pag pinapalo ang bata, pag pinagsasabihan ng bata, galit sa kanya, walang pagmamahal. Pero kung sabi ng Bible, sabi dito, that we must reflect on the love of God. So, the first thing that we should know about the discipline of God is, ito po ay expression ng kanyang pagmamahal. Kagaya ng isang magulang na talagang ang puso niya ay para ituwid ang kanyang anak dahil mahal niya ito. So, hindi lang siya basta palo ng palo na walang paglalambing. So, kailangan nandun yung, kumbaga, balanse. Hindi lang yung puro palo, puro disiplina, puro galit. Kailangan nandoon yung communication. Nandun yung pagpapaliwanag. Anak, bakit mo o bakit ko to ginawa sa iyo? Bakit kita pinalo? Alangan naman ang sasabihin mo anak, alam mo ba kung bakit kita pinalo ng 100 beses? Ay, sobra naman yon. Kung di minsan lang, na alam nating magtatanda siya. So, sabi po dyan, so we must reflect on the love of God. In order for us to reflect on the love of God, kaya po may pagtutuwid sa atin. So, sabi po dyan, "For the Lord reproves him whom He loves." So, yan po yung kinote in Hebrews chapter 12. Kaya po, sinabi ko po doon sa ating screen ang Hebrews chapter 12 dahil yan po yung kinote. Doon po sa verse 5 and 6 ng Hebrews 12. So, sabi doon is, "Do not despise the Lord's discipline." So, wag nating hamakin ang pagtutuwid ng ating Panginoon. Yamang siya ay Diyos na matuwid. Bagamat sa magulang, sa earthly father natin, pwede sabihin natin, hindi naman tama yung kanyang pagtutuwid. Baluktot nga . Kasi abusive. Pwedeng sobra. But here, sabi dito, the Lord's discipline. Do not despise because we know Him as God being righteous. Siya ay Diyos na matuwid. Alam niya ang pinaka-akmang disiplina para sa atin. Alam niya ang pinakamabuting paraan ng pagdidisiplina. And, or be weary of His reproof. So, kung tayo po'y tinatama sa atin pong mga kamalian, nag-rebuke tayo ng kanyang salita, the reason is, sabi dyan, "For the Lord reproves him whom He loves, and as a father the son, in whom He delights." So, pagmamahal. Ito ang expression ng pagmamahal ng Diyos. Kaya hindi po ang pagmamahal ng Diyos ay bigay lahat, payag lahat sa gusto ng anak. So may ganyang klaseng magulang. Pag sinabi ng anak, gusto ko nito, kahit wala nang pambili, bibilhin. Paano yun? Para lang maibigay yung gusto ng anak. Kung alam mo naman sa ikapapahamak niya, di po ba? So ito po yung sinasabi. Okay? So, reproving him whom He loves. So, kaya tayo tinuturuan sapagkat tayo'y mahal niya. Tayo po'y mahal ng Panginoon. Mahal po ba tayo ng Panginoon? Amen. Okay, so yan po ay tunay nating nararanasan. So, hindi lamang kung paano niya tayo i-bless sa ating pang-araw-araw, hindi lang kung paano po niya tayo turuan sa maraming bagay, but even sa ating pagsubok bilang pagtutuwid niya sa atin. So, kasi pag sinabi nga nating trials, so ito yung isa sa way ng Panginoon para sa kanyang pagtutuwid sa atin. Discipline. Kung may nagawa tayong mali, so ito yung consequence. Okay? Next, sabi po dito is, meron pong isang note mula sa isang study Bible na sabi dito, to ask God to refrain from giving us discipline would be to ask Him to love us less. So, ibig sabihin,
pagka ikaw ay humiling sa Diyos na huwag kang disiplinahin, para mo na rin sinabi sa Diyos na huwag kanyang mahalin. O bawasin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal na hindi naman pwedeng mangyari. Otherwise, hindi ka talaga tunay na sa Kanya. Illegitimate. Kaya, discipline is an expression of love. Yan po yung, kumbaga, hindi nagbabagong principle na mula po sa salita ng Panginoon. Discipline is an expression of love. Kaya, mabahala po tayo na ang tinutungo o ang pinatutunguhan na po ng ating kultura, ng ating mundo ngayon, ay patungo na doon sa tahanang walang disiplina. Na hindi na nagpo-promote ng biblical na pamamaraan ng pagtutuwid sa mga bata. Okay? Kahit man sabihin natin okay naman yung ating pangangailangan financially, but how about yung spiritual at yung ating relationship sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya. Okay? So again, sabi dito, it is an expression of love. Parents told their children the reason why they spank them when they do wrong. Kagaya na sinasabi ng magulang, kasi mahal ka namin, kaya namin itong ginagawa sa iyo. So it is the love of God that teaches us to be responsible, appreciative, and humble. So para ikaw ay maging mapagpakumbaba, maging thankful, mapagpasalamat, at ikaw ay maging responsableng anak. Disiplina. Disiplina. Hindi sapat yung mga asignatura na meron tayo sa school, na katulad ng ESP. So, kasi dati ay GMRC. So, GMRC means good manners and right conduct. So, nung high school ako, meron pong values education. Tapos ngayon, ang subject is ESP, edukasyon sa pagpapakatao. So, lahat yan hindi sapat. Kasi pwede lang para makapasa. Pero, na-apply ba? Nailalapat ba sa buhay? Yan. Diba? Pwedeng top-notcher ka sa ESP, pagdating naman sa bahay, sakit ka ng ulo. Sakit ka ng ulo sa tahanan. So, mahirap. Kaya sabi dito, kailangan una sa lahat yung ating relasyon sa Panginoon. Ang kailangan nating matiyak. At malaman natin na kung tayo sa Panginoon, naunawaan natin ang kanyang pag-ibig bilang pagtuturo sa ating maging responsable, mapagpasalamat at mapagpakumbaba. At ito, sabi dito, it is the love of God that draws us to conform into the image of His Son. So, maging kawangis tayo ng kanyang anak. It is the love of God also that makes us opportune to live from the obstacles in the Christian race. So, para tuluyan tayong lumayo sa mga balakid ng ating pagtakbo sa pamumuhay na ito bilang Kristiyano. At ito ay ang kasalanan. It is the love of God. Okay? Kaya, purihin ang Panginoon sa kanyang pag-ibig. At huwag sana nating abusuhin ang pag-ibig ng Panginoon. Na laging siya na lang ang nagbibigay. Lagi na lang siyang umuunawa. Tayo naman, baliwala lang. Yung responsibilidad natin bilang kanyang anak, hindi natin ginagampanan. Hayahay pa rin tayo. At hindi natin ibinibigay yung dapat sa Panginoon. Okay? Kaya meron pong disiplina. Okay? So first, we must reflect on the love of God. So para maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, kagaya ng pagtutuwid na ginagawa sa atin ng tayong mga bata para sabihin tayo mahal, ganun din po ang pagdidisiplina ng Panginoon. Next, that we must acknowledge the fatherhood of God. Makilala pa natin siya bilang ating Ama. Kagaya po ng memory verse po natin kanina, in Romans chapter 8, so meron na tayong access. Diba? So, the Spirit bears witness with our spirit that we are children of God. We are confidently, sabi nga, na ipatotoo na tayo anak ng Diyos sa biyaya ng Panginoon. Hindi ho dahil church ho or through our membership or through our religion. So sabi doon, tayo po ay, we can call Him Abba Father. We can cry out Abba Father. So we know the word Abba there, Aramaic, which means Papa.
a term of endearment. Hindi lang basta yan ama. Siya iyong ama. Kagaya ng iyong ama sa laman. Merong elemento ng paglalambing. Merong elemento ng pagpapaalala. Nagbibigay ng payo. Nagtuturo ng tama. Ganun po ang Diyos sa atin. Mas makilala natin siya bilang ating Ama. So, ang sabi po ng Hebrews 12:7, "It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons, for what son is there whom his father does not discipline?" So, anong sense nung ama na hindi dumidisiplina sa kanyang anak? Kaya, merong pagtitiis. At sa pagtitiis ninyo, tinatrato kayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Ano yung napipili natin? Yung nagtitiis bilang patunay na anak o yung walang pagtitiis na hindi katiyak o siguradong ikaw ay anak ng Diyos? Diba? Kaya sabi dito, God is treating you as sons. If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Hindi tunay. Kaya ang tanong, tayo ba ay anak ng Diyos? And mula sa atin, we can call Him Abba Father. Matatawag natin siyang Ama, Tatay. O ano mang tawag natin sa ating Ama sa laman, Papa. Okay? So yun po ang sinasabi dito, that we must acknowledge the fatherhood of God. So, may mga tao na pinagmamalaki nila is yung kanilang family background. O, ang tatay ko'y ganere. Ang tatay ko'y may-ari ng isang ektaryang lupa. Ang tatay ko'y maraming sakahan. O, yan. O di kaya kilalang pamilya, may posisyon sa lipunan. O, yung apelyido, usually sa apelyido pagka halimbawa may taong nakakarinig ng apelyido, kamag-anak ko ba si si ganito? Anong sasabihin natin? Ay, oo, tatay ko yun. Yan. May buong pagmamalaki pa. Ay, hindi naman pala tatay, apelyido lang. So, is it not more honorable to be called as children of God? Sa halip, ang mas ipagmalaki natin at mas ikinararangal po natin na tayo matawag na anak ng Diyos. Hindi ho kung sino-sinong anak. O anak ni ganito, anak ni ganire. Kahit anak ka pa ng hari o ikaw ay isang prinsipe. But it is not, sabi nga, it is incomparable. It is incomparable sa katawagan po na meron po tayo. Tayo po ay anak ng Diyos. John, chapter 1. To those who believe, sa ating Panginoong Jesus, God gave the right to become children of God. Sa lahat ng mga tumanggap at nanampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak. Okay? So, meron pong isang quotation, narinig ko po yata ito kay Pastor Marlo, sabi doon, is, ang Panginoong Jesus, anak ng Diyos ay naging anak ng tao, upang mga anak ng tao maging mga anak ng Diyos. And, in Romans chapter 8, so yung isa pa nating memory verse, hindi natin tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin upang muli tayong matakot, mga pa, at hindi natin alam kung saan tayo pupunta pag tayo namatay, kundi tinanggap natin ang Espiritu. So, that is the Holy Spirit. Spirit of adoption. So, notice the text. So, the spirit of slavery is small, but the spirit of adoption is refers to the Holy Spirit. Okay? As sons. So, bilang mga anak, kaya tayo po, sabi dyan, we can call Him Abba Father.
And the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, tagapagmana. At anong mamanahin natin? Eh, hindi lang basta mana. Ano ho? Simpleng mana, kung yan man ay lupa o salapi, kundi ang kaharian ng Panginoon. Okay? Kaya, we must acknowledge the fatherhood of God. If we are now facing some kind of trial sa buhay natin, so papurihan natin ang Diyos. Salamat Panginoon kasi pinaparamdam mo pa rin sa akin na ikaw ang aking Ama habang ako'y naghihirap sa mundong ito. At mas asamin ko ang iyong kaharian. Mas hintayin ko ang iyong ipinangako sa akin. Kaya huwag tayong manlupaypay na mga anak ng Diyos. Amen? And number 3, that we must praise the infinite knowledge of God para papurihan natin ang walang hanggang karunungan ng Diyos. Hebrews chapter 12 verse 10. Okay, tingnan po natin. Hebrews chapter 12 verse 10. For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but He, so this God, He disciplines us for our good, that we may share His holiness. Then verse 11, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Mga kapatid, kung let's say, yung pagdidisiplinang naranasan po natin, maaaring merong failure or flaw sa kung paano ito ginawa sa atin, pero sa disiplina ho ng Panginoon, wala. Dahil ang basehan ho nito ay ang kanyang kaisipan na walang limitasyon. Okay? The infinite knowledge of God. So our human fathers disciplined us for a short time based on what seemed good to them. So kung ano lang yung abot ng kanilang nakikitang mabuti, yun yung kanilang ginawa para sa atin. But how much more sa ating Panginoon? Ano po? In contrast, God always disciplines for our benefit so that we can share His holiness. Para tayo maging banal sa ating buhay. And it yields the peaceful fruit of righteousness. So ito'y nagbubunga ng katuwiran. At ang katuwiran ito'y hatid ay kapayapaan. Ano po? Kaya tayo po ay peace makers. Hindi ho tayo naghahatid ng gulo o sakit ng ulo. Yan po ang nais ng Panginoon, kundi kapayapaan. Mula sa loob ng bahay, palabas. Bagamat baliktad ho ang sistema, pag titingnan natin ang labas, ang ginagawa nila, meron ng intrusion. Pati yung loob ng bahay gusto ng pakialaman. Pero tayo, as Christians, mula sa loob, palabas. Kaya parang clash, Parang clash. Kung sila, gusto nilang isaturate, pati family, kung ano man yung kanilang ipinapanukala, gusto nilang ipairalin, tayo naman, as sons of God, so ito yung gagawin natin. Mula sa loob ng ating tahanan palabas, pairalin natin ang biblical. Amen po? So yun po yung ating makikita. Ang sabi po ni Jerry Bridges, the purpose of God's discipline is not to punish us but to transform us. Not to punish. Kaya ang tingin ng iba sa Diyos ay marahas, sadista. Ang sabi pa ng iba. Grabe pag sinabing sadista, para bang wala nang mabuti sa part ng Panginoon. Kasi ang ibig sabihin, sadista, yung ikasasama mo, ang hangad niya. Pero hindi yan ang nais ng Panginoon sa atin. Ikabubuti ang hangad niya sa atin. Ano po? So, meron pang isang theologian na nagsabi, God doesn't discipline us to subdue us, but to condition us for a life of usefulness and blessedness.
So, hindi ho tayo tinutuwid ng Diyos upang tayo ay tayo ay buwal. Ano po? At ang sabi dito is para ikondisyon ho tayo sa isang buhay na kagamit-gamit at pagpapala. Kaya magiging kagamit-gamit tayo kapag tayo po ay nagpadala sa nais ng Panginoon, kahit sa bahagi ng pagtutuwid niya sa atin. Hindi yung mag-resist tayo sa disiplina ng Panginoon, ay siya. Mahirap po yan. Imposible ho maging kagamit-gamit tayo at maging pagpapala. Okay? Kaya God's discipline is an exercise of His infinite knowledge. He really knows what is best for us. Kaya kung sino ang may nakakaalam sa atin na ikabubuti natin, yan ay ang Diyos. Hindi ang sarili natin ni kahit ang mga taong nagmamahal sa atin. Payuhan man tayo ng sa tingin natin ay ikabubuti natin, walang higit na pinakamabuting magmumula sa Panginoon. Ito'y magmumula lamang sa Kanya. Okay? Conclusion po natin, whether our discipline is for our holiness or a consequence of our sin, so either, sabi nga sa dalawang yan, both, it's still purpose to us, for His glory. Isa pa rin ang dahilan ng Diyos, kaya niya ito ibinibigay sa atin. Para tayo matuto, para tayo po ay magpuri sa Kanya at magpasalamat sa Kanya. Let us praise His love, siya bilang ating Ama, at ang Kanyang karunungan na walang hanggan. Kaya, pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong karunungan na ito'y nangyayari sa akin ngayon upang mas makilala kita bilang aking Ama. Mas matuto ako sa aking paglakad bilang iyong anak dahil ako ay hindi pa wala pa ako sa perfection, wala pa ako dun sa glorified state. Diba? So marami pa akong hindi alam bilang iyong anak. So yan yung application, mga kapatid. Kaya ito'y pagpapala, hindi lamang isang pagpapalo. Amen po? Amen. Ang pagtutuwid ng Diyos, bagamat may pagpapalo, masakit, pag humampas sa atin, ngunit ito ho ay pagpapala. Higit sa ibang pagpapalo na maaaring naranasan po natin sa ating laman. Kaya pasalamatan po natin ang Diyos sa Kanyang pagtutuwid. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat po sa inyo pong disiplina. Pinatutunayan po ninyo sa amin, ikaw po ang aming amang mapagmahal. Ikaw po ang aming amang ang hangad po sa amin ay sa aming ikabubuti at maging instrumento ninyo para sa iyong sa pagpapatupad ng inyo pong plano para po sa aming mga buhay. And also sa mga tao pa na magiging instrumento kami para sa kanila. Kaya salamat o Diyos sa mensaheng ito na ito po ay patuloy naming i-instill sa amin pong isipan kung ano po ang katotohanan na nasa likod po ng mga karanasan po namin ngayon, Panginoon, bilang inyo pong mga anak. Kung kami may dumaranas ng mga pagsubok, maaring may pagkukulang kami sa iyo, kaya ito po ay paalala po ninyo sa amin, o maaring ito po ay bahagi ng inyo pong pagpapabanal sa amin, Panginoon. Kaya salamat o Diyos sa lahat ng ito. Tunay na ito po ay pagpapala sa amin. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.